text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff. Yes, to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying that WJ / Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera para po. Kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para sa proponent? Bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit... Wait for a while, And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minisyon mo Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. Yes. So that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang ini-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay Senator Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. Ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may I interject?
Mr. Chair. Yes, Senator With the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon. Ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, sa House, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina / Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce Teka, sa phone Sino ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing
na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Mamina. Alam mo, Mr. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari ito December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator Jinggoy, Yes. with the Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which Excuse fell me, on a Senator Sunday. Jinggoy. Yes. Nagpaalam po sa chairman, si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes. Tanungin nyo sila para pag-alis nila, wala na tayong kailangan ipursong tanong para sa kanila. With the indulgence po of Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. With the permission of the body, mag-interject, especially Senator Jinggoy, kasi paalis na yung dalawa. Okay, all right. Thank you. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB Builders ay nilagay na po ninyo sa kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nagigid dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB Builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Bagaw. Pwede Engineer niyo tanungin. Bagaw.
Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay may sama din po sa makokontempo na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many Your years you been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB? 3 years kay President Duterte and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka pwede I'm sorry, Mr. Chair. Kaya nga po, yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagaw Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung Wawaw, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze sa mga assets nito, Mr. Chair.